Bandang 1:30 ng madaling araw noong ika-18 ng Hunyo taong kasalukuyan, isang matandang babae ang nakuhanan ng closed-circuit television o CCTV camera sa isang subdivision sa Barangay Kabantian, Buhangin District sa Davao City. Makikitang may hila-hilang trolley ang matandang babae. Lula nito ang isang malaking trapal. Pagsikat ng araw, natagpuan ng isang residente ang trapal sa Barangay Kabantian. Nang buksan niya ito, laking gulat niya nang makita ang katawan ng isang tao. Nakarating sa kaalaman ng Davao City Police Office Station 5 ang tungkol sa nakitang bangkay. May tumawag po na concerned citizen na meron pong bangkay na nakita doon po sa Barangay Kabantian, Deca Home Subdivision. Atin po yung verify, nag-dispatch po tayo ng investigators. Nang makarating ang mga pulis sa itinurong lugar, doon nila nakumpirma na isang babae ang biktima. Nababalot po siya ng trapal at duguan na po. Sino ang babaeng walang awang itinapon sa tabi ng kalsada? At ano ang kinalaman ng matandang nakunan sa CCTV? Sa inilabas na resulta ng medical legal report ng Regional Forensic Unit 11 sa Davao City, cerebral hemorrhage, secondary to severe multiple blunt traumatic injuries of the head o matitinding palo sa ulo ang naging dahilan ng pagkamatay ng biktima. Malala na sugat niya, yung cause of death niya is yung tama niya sa may likod ng ulo niya. Ito yung cause na pinalo ng mabigat na bagay ang biktima sa ulo. Maliban sa tinamong mga sugat sa ulo, may mga pasa at sugat din sa iba't ibang bahagi ng katawan ang biktima. Pagdating sa coronaria po, doon na na-check na mayroon pa palang mga pasa-pasa ang babae sa kanyang hita at mayroon po ding mga abrasion o sugat sa kanyang mga kamay. May mga defensive marks siya, no, sa kanyang mga sa kamay. Sa paggulo ng investigasyon ng Davao City Police, agad nilang inalam kung may nakakakilala sa biktima at kung may nakapansin sa nagtapon ng bangkay sa gilid ng kalsada. Dahil lumapit, makakagulo lang sa investigasyon. Magtanong tayo kung may nakakita nga, pero sa kasamang palad, wala talaga nakakita at wala ding nakakakilala doon sa bangkay kung sino yon, no? Hanggang sa makakita sila ng mga patak ng dugo mula sa lugar kung saan natagpuan ang bangkay ng biktima. Saan sila dadalhin ng mga patak ng dugo? Bahay, parang dito galing. At mapanagot kaya ang nasa likod ng karumal-dumal na krimen? May nakakilala ba sa'yo sa biktima? Sa pag-usad ng investigasyon ng Davao City Police tungkol sa natagpuang bangkay sa Barangay Kabantian, Buhangin District, Davao City, nakakita sila ng mga patak ng dugo mula sa lugar kung saan natagpuan ang bangkay ng biktima. Since duguan yung bangkay, meron pong mga traces ng dugo doon sa kalsada. May nakita kaming patak ng dugo, no? Patak ng dugo na sinundan namin, pero parang naputol kasi. Yung bahay, dito ata galing. Nang sundan ng mga pulis ang mga natuyong patak ng dugo, nakarating sila sa isang bahay sa isang subdivision sa Barangay Kabantian. Ang bahay, pagmamay-ari ng mag-inang Catherine at Minita Pagatpatan. Ayon ito sa barangay. Binaktrack namin yung traces ng dugo, mga patak ng dugo sa kalsada, papunta po doon sa isang bahay. Hindi kalayuan po, na mga 60 meters po ang layo doon sa pinagtapunan niya
ng bangkay. Tignan mo. Pero yun na sa CCTV. Meron pa rin mga unti-unting patak ng dugo doon sa may pintuan sa harapan ng gate. Tao po. Tao po. Ako po yung chairman dito. May nakita ko kasing patay, di kalayuan sa inyo. Tatanong lang sana namin kung taga rito lang po yung suspect. That time, habang kinakausap ni Kapitan yung anak, merong tao din sa loob, nakita natin, na nagsilip si nanay doon sa may bintana, tapos nagbukas siya ng pinto. Wala kaming kinalaman dyan. Kami lang ng mama ko nakatira dito. Anay, may papakita lang po kami sa inyo. Nung ipinakita ko yung mukha ng bangkay sa anak, ikinonfirm talaga ni Catherine na katulong nila yon. Sila ang nagkumpirma sa pagkakakilanlan ng biktima. Siya si Sheila Hanay, 29 na taong gulang. Tubong Don Marcelino sa Davao Occidental si Sheila. Alas 2 ng hapon noong 18 ng Hunyo ng taong kasalukuyan, nakatanggap ng tawag ang kapatid ni Sheila na si Aiza Lagsaway mula sa mga pulis. Pwede po bang makausap yung kamag-anak ni Sheila Hanay? Ako po, kapatid niya. Relax ka lang ha. Si Sheila, patay na. Si ate patay na? Hindi nagtagal, nalaman ni Aiza ang karumal-dumal na sinapit ng kapatid. Ayon kay Aiza, panganay sa kanilang 6 na magkakapatid, si Sheila. Yung ate ko may 2 anak na po. Siya po yung pinaka-the best ate sa lahat. Kasi po wala kaming problema sa kanya eh. O anak, mag-iingat ka sa bago mong trabaho ha. Huwag kang maging pabigat sa amo mo. Opo, tay. 16 na taong gulang pa lamang daw si Sheila, nagtrabaho na siya para makatulong sa pamilya. Oo naman, Nay. Uwi naman ako tuwing day off ko. Si ate namin, 16 years old, nagsimula na po siya nagtratrabaho. Hindi na po siya nakatapos ng pag-aaral. Kasi mas inuuna pa po niya yung pag-aaral namin noon. Nay, taga Davao lang din yung magiging ama ni Ate Sheila. Hindi naman siya mag-iibang bansa. Kaya ko. Basta anak, kung magka-problema, tumawag ka sa amin ha. Opo, Nay. Dagdag pa ni Aiza, buwan ng Enero ng kasalukuyang taon, umalis sa kanilang lugar si Sheila para mamasukang kasambahay sa Davao City. Bye-bye! Agad natanggap bilang kasambahay si Sheila ang kanyang mga naging amo, ang mag-inang Catherine Pagatpatan, 43 taong gulang, at Ninita Pagatpatan, 70 taong gulang. Sheila po. Sheila. Anong klase pangalan yan? Ma! Oh, ano tinatayo-tayo mo rin? Pasok mo na yung bag mo dun sa kwarto mo. Tapos linisin mo na yung bahay. Ha? Intindihin mo na lang ha, tumatanda na. Halika, sama ka sa kwarto mo. Pagpunta niya doon, ma'am, nagustuhan kasi niya, ma'am, kasi 2 lang po sila sa bahay eh. Tapos, 3 lang po siya. Nagpatuloy sa investigasyon ang Davao City Police tungkol sa pagkamatay ni Sheila. Sunod nilang inalam kung may CCTV camera sa lugar na posibleng makatulong sa pagresolba ng krimen. Po nag-hesitate talaga yung mga tao doon, yung may-ari ng establishment. Agad-agad po pinapasok kami sa bahay at ipinakita po, ni-review po natin yung CCTV. Sa video, nakuha 1:30 ng madaling araw noong 18 ng Hunyo ng taong kasalukuyan. Isang matandang babae ang nakunan na may hila-hilang trolley.
Nakita natin doon yung isang matandang babae na hila-hila nga niya ang kariton na mayroong isang malaking bagay na nakabalot na kanyang hinihila. Ayon sa mga pulis, papunta ang matanda sa direksyon kung saan natagpuan ang bangkay ng babae. Yung direksyon niya ng matanda papunta doon sa lugar kung saan niya itinapon yung bangkay. Siguro mga 30 meters na lang o 40 kalayo yung CCTV kung saan naka-install doon sa establishment at yung distansya ng bangkay kung saan siya po natagpuan. Matukoy na kaya kung sino ang nasa likod ng pagpaslang kay Sheila? Siya yung nanay ko, si Ninita. Buwan ng Enero ng taong kasalukuyan, namasukan bilang kasambahay sa Davao City si Sheila Hanay, 29 na taong gulang. Ayon sa kapatid ni Sheila na si Aiza, nung una, naging maayos naman daw ang pakikisama sa kanyang kapatid ng mag-inang amo na sina Catherine Pagatpatan, 43 taong gulang, at Ninita Pagatpatan, 70 taong gulang. Ate, makakarating ka ba sa graduation namin ni Karen? Oo, nagpaalam na ako sa amo ko. Uuwi ako dyan sa 1 linggo. Ay, ate, sabi pala ni teacher, formal attire daw yung susuotin ng mga manonood sa graduation. Oo, kami na bahala ni Ate Aiza mo sa susuot. Pero habang tumatagal, nakaranas daw si Sheila ng pagmamalupit mula sa matandang amo. Ayon ito sa kapatid niyang si Aiza. Mamaya na ako tatawag, marami pa akong trabaho. Okay? Ika-8 ng Hunyo nang mahulog sa hagdan si Sheila matapos patayan ng ilaw ng amo. Naglampasok akong ate, ma'am, sa 2nd floor, tapos gipalong dayon sa tigulang ang suga, ma'am, niya hapit noon nahulog akong ate. Ang insidente, ikinuwento raw ni Sheila kay Aiza. Kung dili kanila gusto diha, dapat papahawaon na kanila. Nga akong ate, ma'am, kay wa may libog, ma'am. Okay lang sa iya, hanisabot siya kay tigulang naman daw. Ay, Diyos ko! Ano nangyari sa mga damit ko? Samantala, noong 10 ng Hunyo, ayon kay Aiza, mga damit naman ni Sheila ang pinagdiskitahan ni Ninita. Anong nangyari? Yung mga damit ko po, bakit po nagkaganito? Ay, sorry ha. Kasi, nalo mo kasi yung mga damit mo sa puti. Blinich ko. Sa susunod kasi, huwag mong hinahalo yung puti sa decolor. Alam mo naman kung anong mangyayari, di ba? Lalo na sa'yo. Pasensya ka na sa mga nagawa ni Mama. Dagdag pa ni Aiza, nung sinubukan daw magpaalam ni Sheila na aalis na bilang kasambahay, hindi raw pumayag ang among si Catherine. Ano bang nagawa sa'yo ni Sheila? Bakit kailangan mo siya maltratuhin? Mas naniniwala ka dyan sa katulong na yun kaysa sa nanay mo? Ma! Ilan bang kasambahay nang umalis dito dahil hindi na matagalan yung ugali mo? Utang na loob naman, ma! Hirap na ako sa trabaho ko, ha. Huwag nyo nang dagdagan pa. Hindi ko naman alam na nakahalo yung mga damit niya dun sa puti, eh. Gusto lang naman tumulong sa paglalabay, eh. Dili gani siya gusto nga mohawa siya, ma'am, kay wala day kauban iyang mama. Ma'am, alam ko po nakasambahay na po ako dito. Pero sana naman po tratuhin niyo rin ako bilang tao. Sa halip, humingi raw ng tawad si Ninita kay Sheila. Ma, mag-sorry ka. Bakit? Mag-sorry ka na. Sige. Sorry. Kuan, ma'am. Pag istorya, pag kuan man gud ni ate, ma'am, gitagaan niya og chance nga kay ni gusto man ni ate nga mohawa siya unya. Dili man mosugot ang tigulang babae ug kana iyang anak. Sa imbestigasyon ng Davao City Police Office Station 5, pagkatapos mananghalian nina Ninita at Sheila noong 17 ng Hunyo, muling nakaranas si Sheila ng pananakit mula kay Ninita. Hey! Bumaba ka? May trabaho?
May trabaho pa! Pero ma'am, nailinis ko na ho yung bahay at saka ho... Natulog si Sheila sa taas, no, sa kwarto niya, and then tinapunan niya ng syura, tinamaan si Sheila. Pagkatapos patuhin, nagawa pa raw utusan ni Ninita si Sheila ng ibang gawaing bahay. Bumaba ka, magdilig ka. Napakalaking binibigay sa'yo ng anak ko. Napakatamad mo naman! Baba! Bumaba and then nagdilig ng pananim doon sa may gate. Ayon sa mga pulis, habang abalang nagdidilig sa hardin si Sheila, Nakakita si nanay ng isang kahoy, no, na 2x3. doon na siya nagawang hampasin ni Ninita. Habang nagdidilig ng halaman, si Sheila, pinalo niya ng kahoy na matigas. Nahilo si Sheila. Conscious pa si Sheila, nilapitan niya pa rin, pinukpok niya pa rin ng pinukpok yung paso ng halaman. Hanggang sa, duguan na si Sheila, nawalan na nga ng malay at unconscious na. Subukan mo ngayon magsumbong sa anak ko. Dagdag ng mga pulis, nang tuluyang mawala ng malay si Sheila, nag-isip na raw ng paraan si Ninita kung papaano itatago ang bangkay ng kasambahay. Bandang alas 3, kinuha niya yung trapal. So nilagay niya daw doon sa trapal, pinaligid niya yung katawan at tapos itinali niya pa daw. Itinago niya muna doon sa may likod ng mga halaman. Bandang alas 4:20 ng hapon ng parehong araw, Oh, ma! Ano nangyayari sa inyo? Dumating na ngayon yung anak niya, no? Yung anak niya si Catherine, bumili ng mga grocery at nagbayad ng bills. Pagpasok ni Catherine, sinalubong kaagad siya ni nanay sa labas pa lang ng gate. Si Sheila, sundan mo sa mall. Ano naman ang gagawin nun sa mall? Ewan ko sa gagang yun, sinundo ng asawa. sa halip na papasukin ng bahay, inutusan daw ni Ninita si Catherine na hanapin si Sheila. Tinawagan niyo na ba? Oo, pero hindi sumasagot eh. Oh, kunin niyo to. Ma, huwag kang lalabas ng bahay, ha? Diyan ka lang. Inutusan niya ngayon si Catherine na puntahan mo si Sheila sa City Gate dito sa mall. Dumating yung asawa niya, si Billy. Mag-usap daw sila ng purpose ni nanay para hindi na makapasok si Catherine doon, para hindi makita at malaman kung ano yung totoong nangyari sa bahay nila. Habang wala si Catherine, ayon sa mga pulis, doon na nakakuha ng pagkakataon ang matanda na linisin ang lugar na pinangyarihan ng krimen. Meron namang hose doon ng tubig, no? Yun, kanyang inanuhan ng tubig, gamit niya yung hose, nilinisan. Ma! Dumating na ba si Sheila? Ay, naku, wala pa eh. Tinawagan mo ba? Tinatawagan ko siya, hindi sumasagot. Hindi rin nagtitipreply doon sa text ko. Sinabi ko na nga ba yung babae yan eh. Sa ibinigay na salaysay ni Catherine sa mga pulis, kinagabihan, natulog pa silang mag-ina. Ma, akala ko ba sabi ninyo, sinundo lang siya ng asawa niya? Eh baka naman emergency lang yun. Ay, ewan ko ba sa'yo? Eh, kasi masyado ka nagtitiwala sa mga tao. Halika, kumain na tayo. Ako nagluto ng hapunan, ha? Trabaho ni Sheila yan. Halika na. Ayon sa mga pulis, posibleng habang mahimbing na natutulog si Catherine,
doon na nagawang hilahin at itapon ni Ninita ang bangkay ni Sheila na nakunan ng CCTV. Ayon pa sa mga polis, nang usisain nila si Ninita kung siya ba ang babaeng nakunan sa CCTV. Nay, may papakita lang po kami sa inyo. Kayo po ba itong nasa CCTV? Hindi ako yan. Ang nakita ko sa CCTV na may headband siyang itim, yun, nagmatch at yung short niya, nagamit pagtapon, yun din po yung nakita ko. Alam ng anak na nanay niya yun. Dagdag pa ng mga pulis, ilang kahinainalang gamit din ang napansin nila sa hardin ng bahay. Pag tingin ko po sa may bandang gilid, may nakita po ako doon na nakatiklop na trolley po nandun sa loob. Meron po doon nakapatong na trapal. Parehas po yung itsura at ang kulay ng ibinalot, na ginamit na trapal na ibinalot doon sa biktima. Tumaas yung kumpiyansa natin na yung kausap natin si nanay, siya na yung nagtapon ng bangkay ng biktima. Pwede ba namin kayo maimbita sa presinto? Kailangan ho ba? Opo, for investigation lang ho. Hindi na lang aksaya ng oras ang mga pulis. Agad nilang inimbitahan sa presinto si Ninita. Nagmatch po yung identity niya sa CCTV. Inimbitahan natin si nanay na sumama sa atin sa police station para ma-interview natin. Nay, ano pong buong pangalan niyo? Ninita Pagatpatan. Ilang taon na po kayo? 74. Sa himpilan ng mga pulis, todo tanggi raw si Ninita na may kinalaman siya sa pagpaslang kay Sheila. Kayo po ba ang pumatay kay Sheila, Nay? Yung asawa ni Sheila pumatay sa kanya. Dumating nung hapon, tapos nag-away sila eh. Tapos nagrambulan nga sila sa taas ng bahay. Sa halip, ibang tao ang itinuturong suspect ni Ninita sa krimen. Nakastick siya doon sa kanyang statement na may pumunta doon na lalaki. Ang sinasabing lalaki na yon is yung asawa ng biktima. Panoorin niyo po, sir. Kayo po yan, di ba? Yang suot yung headband at shorts na black. Kapareho nang nandito sa video. Di po ba? Ano po kayo? Namutla na po siya, medyo ninervyos na ng masyado hanggang sa parang aatakihin na po siya. So agad-agad po, tumawag po tayo ng 911 at nagpa-assist tayo. Pero nang kumpirmahin ng Davao City Police Office ang kinaroroonan ng asawa ni Sheila, yung person of interest nakakulong pala sa Cagayan since June 14 pa po. Until now. Nay, bakit ba kasi magulong ang paningin ninyo sa kasambahan ninyo? sa ika-6 na araw ni Ninita sa presinto, nangyari raw ang pag-amin ng matanda. Yung babae niyo kasi, masyadong pabibo sa anak ko. Kung ano-anong sinusumbong. Yan, tinuruan ko tuloy ng leksyon. Paano leksyon? Ayun, ninataw ko ng kahoy yung likod. Binasag ko yung paso sa ulo. Buti na yun para malahimik na siya. Establish muna tayo ng rapport, no? Kinaibigan natin si nanay. Hanggang kinalaunan, siguro hindi na nakaya ng konsensya ni nanay. Inamin niya talaga sa atin na siya talaga yung may kagagawan. Ikunento niya po kung paano niya napatay yung katulong. Galit ang nakitang motibo ng mga pulis kung bakit pinaslang ng matanda ang kanilang kasambahay. Tagong galit, no, grudge talaga sa biktima dahil itong si biktima nagsusumbong palagi sa anak. Ito namang anak, si Catherine, pinapagalitan at kinukompronta itong si nanay.
sa nangyaring pag-amin ni Ninita. Itinuring na siyang pangunahing suspect sa pagpatay kay Sheila Hanay. Murder yung sinampa nating kaso sa piskal. So antayin po natin yung resolution ng piskal. Iaangat po yon sa court. Sa kasalukuyan, nakapiit sa Buhangin Police Station ang suspect. Ang pagkawala ni Sheila, malaking dagok sa pamilyang umaasa sa kanya. Gusto ko pong sabihin sa matanda, ma'am, na sana makonsensya po siya para po mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng ate ko. Sa ngalan ni Mike Enriquez, ako si John Consulta at ito ang Investigador.